Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Itong Rappler, inilalarawan si BP Leni sa magandang panglalarawan. Pinalalaki yung kanyang imahin na para bagang siya ay fully informed, na marami siyang alam. Kasi nga, ito pong Rappler, hindi raw maitago yung kanyang bias. Kasi nga, yung sulat po o yung article ng Rappler, parang nakikipag-coordinate siya sa military. At yung military naman, dahil sa kanyang coordination, nagsakawa ng mga relief operations. At nagbibigay siya ng update, parang lumalabas na siya ang nangunguna. Pero ang katotohanan, ito daw si BP Leni, tumatanggap din lang naman ng updates. Yun. Yan ang problema. Kaya kahit itong si Roberto Tiglao, maliban pa dito kay Antonio Contreras, yun din ang sinasabi. Ito daw mga dilaw at ang mga pulahan, yellows and the reds, pula, ibig sabihin mga komunista, ginagamit din na politika itong mga bagyo bilang pagkakataon na banatan ng gobyerno, siraan ng gobyerno, pintasan ng gobyerno, punahan ng gobyerno. Lalong-lalo na dito sa kaso ni BP Leni na parang bagang siya lamang ang merong caring. Ano bang caring? Yung ikaw ay matulungin, mapagmahal, at meron kang empathy sa mga biktima. Kaya nabanatan siya ng gusto. Yan, dalawang kritiko. Anyway, pati nga si presidente ng Manila Times, o may-ari ng Manila Times, o publisher ng Manila Times, si Dante, meron ding sinasabi. Sabi niya, mulat sa pool, alam naman natin, si Presidente Duterte umuwi sa Davao para magpahinga, o kaya para makasama niya yung kanyang pamilya. Sabi niya, hindi naman kailangan siya makita sa telebisyon o kaya sa social media para makita lamang na siya ay nagdi-direct operation sa mga relief operations. Mas gusto ko, sabi ni Dante Ang, na makita ang presidente na namumuno sa kanyang mga ahensya ng gobyerno at minomonitor niya yung resulta at makipag-coordinate doon sa mga rescue and rehabilitation efforts na ginagawa ng kanyang mga subordinates during and after each and every crisis and get things done nang walang publisidad. Yun ang mahalaga. Yun nga ang sinasabi ni Mr. Dante Ang. Yun din po sinasabi natin, kung gusto mong tumulong sa bayan, hindi mo na kailangan i-broadcast sa buong mundo. Kailangan palaging nandiyan ang media. Kung wala ang media, ibibigay mo sa media para ilathala yung mga ginagawa mong kabutihan. Hayaan mo na yung kabutihan ang magkakalat sa mga taong at yung mga taong nakatanggap ang magkakalat doon sa ginawa mong kabutihan. Hindi naman may tatago yun. Kaya sabi ni Dante Ang, yan pati yung pagiging malapit ni Senator Bongo kay Presidente, minamasama nila. Abay, nakakaganda nga ito sa bansa. Bagkat meron siyang access kay Presidente, merong pagkakataon na yung kanyang mga pet bills ni Presidente ay magiging isang batas. Pagkat si Senador Bongo naman ang nagpapanukala dyan sa Senado. Kaya dapat
dahil si Senator Bongo has the President's ear. Dapat i-welcome natin yon. Sapagkat itong si Go, sabi niya, Senator Go, get things done. At kung ako'y tatanungin mo, sabi ni Dante Ang, we need more the likes of Senator Bongo. Mas maraming kailangan natin ng maraming Bongo sa gobyerno, whether ito'y national at sa local. Puntahan naman po natin, ito isang professor sa UP ito, si Clarita Carlos. May nagpadala po sa atin kasi ng open letter daw kay Pangulo. At inilalabas niya yung kanyang outrage. Outrage. Ano bang outrage? Yung outrage po, mas matindi pa ito sa galit eh. Sabi niya, pinupost niya yata ito, marami nag-share nito, kung saan lumalabas. Kailangan, sagutin po natin to baka mapaniwala niya yung tao eh. Sabi niya, I am outraged that you have thrown in the towel of fighting corruption. Gagalit daw po siya, bakit daw sumuksuko na si Presidente sa paglaban sa korupsyon. Mali ka, Professor Clarita Carlos. Never na sumuko si Presidente dyan. Lumalaban talaga siya at talagang pinatutupad niya ang batas laban sa mga corrupt at mga scoundrels dito sa ating gobyerno. Number 2, sabi niya, I am outraged that reportedly some of those whom you have appointed to run after corrupt officials are corrupt themselves. Yung mga in-appoint mo para usigin yung mga tiwaling opisyales, mga tiwali din sila. Ikaw naman, ngalanan mo. Sino ba yan? Ngalanan mo. Hindi pa pwede yung in general sasabihin mo. Sapagat si Presidente, ayaw nga ng tiwali eh. Wala kang masabi kay Presidente na meron siyang kahit na isang bahid ng korupsyon sa kanyang katawan. Kaya nga, hindi ba sabi niya, kaya nga ayaw kong pumirma ng kahit ng dokumento para pag binanatan ko kayo, malinis ako. Yan nga sinasabi ni Presidente. Number 3, sabi niya, I am outraged na yung mga in-appoint mong official to head an office that should be above political prey has announced that SAL-ends cannot be requested without the permission of the person being accused and that lifestyle checks will henceforth be stopped. O, tingnan mo. Gagalit daw po siya. Bakit daw? Ang pinatatamaan niya po, si Ombudsman Sani Martires na in-appoint ni Presidente na dapat daw ito ang nangunguna para matigil ang korupsyon. Ito pa yung nagsasabi na yung SAL-end hindi na pa pwedeng ipakita nang walang permiso yung nag-file. Kasi po, di ba sabi natin, si Ombudsman Sani, meron mga kondisyon. Kailangan, pag nag-request ka, ikaw, yung nag-file, pangalawa, merong investigasyon kaugnay sa isang krimen o corruption para mailabas yung sale nung iniimbestigahan. O kaya naman, merong order ng hukuman. Kaya hindi po totoo yung sinasabi mo, Professor Clarita Carlos, na pinapatigil niya yung lifestyle check. Hindi po. Kaya niya ginawa yun kasi nga ginagamit ng mga scoundrels yung SAL-end para siraan yung mga nasa gobyerno. Sabi niya, I am outraged that ngayong early in your term, tinanggal mo yung mga heads of dalawang opisina based on some reports reaching you. Pero ngayon, sabi niya, your office, so many officers swimming in a corruption muck, parang nag-aatubili ka. Natanggalin sila. Oh, mali na naman po kayo doon. Mali po kayo doon sapagkat nakita nyo, sa televised address niya, ilang beses na, binabanggit nyo na nga, daan-daan na yata yung natatanggal ng mga empleyado sa gobyerno, dyan sa customs, dyan sa BIR. Kagabi, meron na naman, marami na naman siyang binanggit. Yung isang malaking opisyal sa customs, di ba, tinanggal niya, harap-harapan, binanggit niya pa pangalan. So, sabi niya, I'm outraged that you continue to recycle people. O, ito naman daw, yung tinatanggal mo, binabalik mo, hindi po. Alam nyo,
Yung mga tinanggal o inilipat na sinasabi po ninyo, iyon ay nilipat, tinanggal doon sa pwesto niya, hindi dahil sa korupsyon. Dahil kung korupsyon yun, hindi na niya i-reappoint yun sa iba. Nakita niya lang na siguro hindi ka diyan bagay, mas bagay ka dito. Tandaan nyo, basta tinanggal ka at hindi ka nare-reappoint, yun ay korupsyon. Pag tinanggal ka at nilipat ka, ibig sabihin, doon ka sa mas eksperto ka doon o kaya mas competent ka doon, mas okay ka doon. Sabi niya, I'm disappointed that you did not have a strategic communication plan to prepare us to enable to give an informed vote on constitutional reform that we sorely need. Mali ka na naman dyan. Alam po ninyo, yung mga tinatawag yung mga para sa constitutional reform, hindi ba nag-create pa nga ho siya ng isang constitutional group? Di ba? Kasama pa nga dyan, ang head dyan, si Justice Puno. Talagang meron talagang plinano. Pero alam po ninyo, nasa Kongreso din yan, di lang yan sa Presidente. Sabi niya, I'm disappointed you have appointed people to run after corruption who are all males. Oh, ito. Bakit naman, sabi niya, mga ina-appoint mo, puro mga lalaki. Wala naman mga young balls ito, sabi niya. Walang balls daw the young balls. To undertake the job assigned to them. Meron ka pa daw, 6 na lang araw, Pangulong Duterte, para ito gumawa ka ng mga radikal na mga pagbabago. Naku, ang dami na nga akong pagbabagong ginawa, di ba? Kulang nga yung 1 oras ko sa programa para sabihin ko sa inyo yung mga pagbabagong ginawa niya. Anyway, sabi niya, itong 600 days, itong pagkakataon mo na mag-appoint ka ng mga babae known for their integrity of the guts. Ikaw kaya na lang, Professor Clarita Carlos, dapat siguro mag-apply ka para ma-appoint ka, para matulungan mo si Presidente.